Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ng Biyernes, ika-33 linggo sa karaniwang panahon ay ang paggunita rin ng pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. So, ibig sabihin, si Joaquin at si Santa Ana, nung maliit pa o sanggol pa si Maria, ito din ay dinala sa templo. Parang inihandog din. No? At namulat na si Maria sa simula't-simula pa tungkol sa salita ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos, tungkol sa mga gawain ng pagsamba, paghahandog at pasasalamat. Kung kaya't nang dumating ang tamang panahon na si Maria ay may sapat ng pag-unawa, pag-iisip, nang ipahayag sa kanya ang mabuting balita, ito ay kanyang tinanggap. Bagamat hindi pa malinaw at hindi pa lubos ang kanyang pagkaunawa, pero ito po ay kanyang tinanggap ng buong buo. At ngayon, muli natin binabalikan yung pagdadala sa kanya doon sa templo para mapaalalahanan din tayo kung gaano kahalaga na ang bawat isa mula pa sa kanyang pagsilang ay maturuan na at mamulat na sa ating pong pananampalataya. Maganda rin, no? Pwede ba natin balikan? Lahat ba ng inyong mga anak ay dinala nyo sa templo? Dinala nyo sa simbahan? Sige nga, balikan nyo nga po. Kasi sa nangyayari sa atin, madadala lang ng magulang ang kanilang mga anak sa tuwing tatanggap lang ng sakramento, lalong-lalo ng sakramento ng binyag. Dadalhin sa simbahan, pagkatapos niyan yung paalala, di ba, kapag binibinyagan, mula dito, ihahanda ninyo ang bata sa pagtanggap ng susunod na sakramento. Pero habang hinihintay yon, inaasahan na ang mga magulang, ninong at ninang ay gagampanan ang kanilang responsibilidad na aakayin ang kanilang inaanak, ang kanilang anak na tuturuan. Sa paanong paraan, ipapakita nila doon sa bata. Pero yun nga lang, yung sad reality, pagkatapos ng binyag, wala na. Hindi na ulit madadala sa simbahan ang bata. Maaalala na lang kapag magpo-first communion.
O kaya naman kapag kukumpilan. So kaya magandang makita yung epekto nito sa ating lipunan. Kasi yung sabi nga ni Kristo, di ba, ang mga nakikinig at sumusunod sa sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. So napuputol, bagamat, sinasabi natin, pag magkadugo, ano man ang mangyari, magkadugo, hindi mo mababago yan. Ang nababago, pag-uugali. Ang nababago, yung paraan ng ating pagtitinginan. Okay, magkapatid tayo, magkamag-anak tayo, magulang mo, anak mo, okay yun, nasa papel. No? Pero yung connection bilang pamilya, nasaan? Napuputol dahil lamang sa kapangyarihan, posisyon, kayamanan. Kaya nga pinag-aaway-awayan, konting mana, konting pera, pinag-aawayan, nagkakalimutan, pinuputol ang ugnayan dahil lang dyan. Pero ang pinakamatibay pala, na magpapatibay ng ugnayan ng pamilya at yung bang kahit hindi mo kadugo, maaari mong maging kapamilya kung ito ay nakaugat, ang inyong relasyon o ang ating relasyon nakaugat sa salita ng Diyos. Nakaugat sa mga pagsunod sa utos ng Diyos. Kasi, ano ba sabi? Igalang mo ang iyong ama't ina. Yan ay utos ng Diyos. So, di ba? Yun yung nagpapatibay at nagpapalalim. Kaya, magandang mapagnilayan natin ngayon, gaano kalalim ang relasyon nating mga pamilya. Gaano kalalim? Sa inyo, yung mga anak ninyo, gaano sila kalalim na makipag-ugnayan sa inyo. Kasi talaga makikita mo yung pinagkaiba na ang mga bata ay lumaki sa isang pamilya na ang mga magulang nagdadasal, na ang mga magulang nagsisimba. Napakalaking pagkakaiba ng mga tao, kabataan o mga bata na lumalaki na hiwa-hiwalay, lumalaking kanya-kanya, lalo tigil, lumalaking hindi nakapagsisimba bilang pamilya. Hindi ko alam po, pag tinitinan ko kayo, kadalasan kayo na lang, Either wala na kayong asawa, wala na kayong mga anak, kasi mga nagsilakihan na, may kanya-kanya ng pamilya, pero sana po, tatak natin sa kanila, sa kanilang isipan, yung magandang halimbawa na naipakita po ninyo. Yung pagdarasal, pakikinig ng salita ng Diyos, at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kahit saan mapunta yan, babalik at babalik yan sa inyo. Kahit saan mapunta yan, isa sa buhay niyan ang kanilang natutunan sa inyo. Amen.